Parang kontra doon kay Brother Lito, at least okay naman pareho sa presentation as well as question and answer. So I have to define muna yung sin ng inherited and imputed. So as per Bible is talking, meron tayong practice dito and I hope balikan nyo to sa ano. Yung inherited sin is dual siya. Tinatawag siya ng hamar, eya. May sin na tinatawag tayong hamar, keman. At yung sin na hamar, ano? Okay. Ang ating ginanang kasalanan, inherited, is dalawa. Yung hamarteya, unconsciously mayroon ka. Romans 8:20, basahin niya. Duwal siya. At ito yung hamartano, ito yung unbelief. Ito yung blasphemy of the Holy Ghost. Ito naman, unconscious ito eh. Pwede ito yung unbelief din na unconscious. Ito sinasadya ha. Ito hindi mo sinasadya. Ito ang talata. For the creature was made subject to vanity, not willingly. Ano yung vanity niyan? Dual siya. Yung sin in the flesh na minano natin true original sin or serpentine nature, as well as dun sa serpentine nature na nasa spirit world, which is unbelief. So yung vanity yan. Not willingly. Dumating ka sa mundong ito, talagang wala kang magagawa. Gaya sabi ni David, dumating sa mundong ito, may kasalanan. Anong kasalanan na yan? Yung salaman lang ba o kasama yung unbelief? Kasi na itatransfer siya through genes. Okay. So itong hamarteya, ito yung inherited sin. Kahit yung bata, automatically mayroon na yan. Mayroon siyang negative kahit sa gene sa dugo. Kaya yung bata may kamatayan. Dumaloy ang kamatayan doon sa dugo. Dumaloy din yung kamatayan spiritual, papakita natin sa Bible yan mamaya, na nakatanim sa bata ngayon. May born iniquity siya. Yung bata, wala ba siyang kasalanan? Kung wala siyang kasalanan, bakit siya namamatay? Kasi nga meron siyang dumadaloy na dugo sa kanya na hinana. So ano, yung hamartema is very ano naman to. Resulta ito, bakit? Sabi nga ni Brother Branham, totoo ko lang. Ako kanya ay pinanganak ni Ella at ni Charles makasalanan. Ipinanganak kasi ako ng makasalanan, pero within me, mayroong nakatago na binhi yung galing sa Diyos. So ito, may hamarteya siya sapagkat tayo, ang bata, ipinanganak na may inherited sin. Automatically may unbelief yan na nasa spirit realm niya, sa body, soul, and spirit. Bakit yung bata gumagawa ng kalokohan? Kasi mayroon siyang hamarteya. Bakit yung bata, ang bata-bata, wala namang ginawang kasalanan, namamatay? May hamarteya siya. Ano? Naintindihan? Yung hamartano, hinana rin yan, pero ay kaibahan nito, you are sinning willingly. Ito yung sinasadya mo ng ignorance. Itong hamarteya, may ignorance ka rito unconsciously. Hindi mo alam, dumating ka ng mangmang, hindi mo kilala si Kristo, gumagawa ka ng kasalanan, nagbubura ka. Pero hindi mo sinasadya yan dahil kasama yan sa minana mo nang ipanganak ka ng iyong magulang. Pero once nakilala mo si Kristo, magiging hamartano siya. Sinasadya mo na at dito, dapat hindi na nagkakasala. Yun ang talata kanilang binanggit. Yung Christian. Ang tunay na anak ng Diyos hindi nagkakasala. Ang tinubos ni Kristo actually ito. Pag nakilala mo na si Kristo at pinunan nandiyan to, pero sasadyain mo, babagsak ka sa hamartano, kaya ka nagkakaroon ng manifestation. Itong hamartema, manifestation ito ng kasalanan. Nanigarilyo ka ng babae, naglakaw, nagdura. Manifestation lamang ng unbelief na daladala mo. Nung bata ka, may daladala ka na. Nung ma-born again ka, daladala mo pa rin nagmumulto sa body, soul, and spirit. Ito yung body, ito yung soul, ito yung spirit, may na-training sa body mo ng soul. So ang mangyayari, magkakaroon ng manifestation dito sa body, kaya yung bata nagbumura, nagsisigaw, kaya kailangan may training. Pag tuloy-tuloy yung training, ang mangyayari dito, magdi-decision yung soul, nandito ang hamartano. All soul that sinned shall die. Hindi ko na yan. So, ang pinaparusahan kasi yung soul, ito ang nagdi-decision kung itutuloy mo ang iyong paghahamartano. Pero yung hamarteya mo, nandun yan sa loob. Nasa loob ng spirit mo. Kasama mo pagkapanganak yan. Ginano mo yan sa iyong
Magulang. Oh, I hope. Ngayon, ang imputed, ano yung pagkatagalog kanina ng binasa mo? Isang term dito is pataw. Ha? Ano ba? Ibibilang. Actually, dalawa lang ang nagkasala ng imputed na parang kinargahan. Unang-una si Adan. Si Adan, hindi siya nagkasala dahil hindi naman siya nataliman ng serpente ng binhi. Si Eva, nataliman ng bulungan. Pero si Juan, willing siya na ma-impute sa kanya, kinarga niya ang kasalanan ni Eva. Type ni Kristo, na siya na walang kasalanan ay naging makasalanan para sa atin. Sabi ng Bible, yun ang imputed, yun ang ikinarga sa kanya. Nakita nyo? So, dalawa lang yan, ang pagkaalam ko sa Bible. If you have a question for that, then let me know. So, dalawa lang ang may imputed sin. Itong ating kasalanan ng lahat, hindi imputed ito. Inherited ito. Inana. Sino rito ang pinanganak na walang kasalanan at kinargahan na ng kasalanan? Ay para kang si Adam na direct creation at si Kristo ang pinanganak ng genes ng egg cell at saka sperm cell. Luke 1:35 na siya, yung binhi ng Diyos na sperm cell at egg cell, isinilad lang kay Maria, walang sin. Si Adam, direct creation, wala rin lumaan sa process ng sex birth. So yan. So I hope nakikita niyo ang two sides of a coin when it comes to this definition. Okay, tuloy tayo. Pansinin ninyo ang inherited sin. At dito ko ilalagay. Genesis 3. Pakibuksan ng Genesis 3, verse 1 to 5. Sa tao tayo ha. Kasi kay Satan hindi na-impute sa kanya yan. Na ilagay niya yan ngayon na ipamana rin niya. Ano natin pagkwentuhan yung 1 to 1 angel. Pero dito kay Adan, mag-umpisa tayo sa tao, paano na-impute sa body, soul, and spirit? Now the serpent was more subtle than enemies of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yeah, God said, ye shall not eat of every tree of garden. 2. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit. Ano yung fruit na yan? Sinasabi natin, ba? May spiritual tree at mayroong physical tree. Huwag na natin literal tree. Sa presentation natin ng ating original, ng literal and physical spiritual, ang tinatawag na physical tree ay yung midst of a woman or a man. Yan yung gland, sexual gland. They use it for free of knowledge of evil. They use it for pleasure, not for reproduction. Yan sinira ng serpente yan. Pero before that, nagkaroon na ng kasalanan sa spiritual na yan muna. It takes a long time bago nagalaw, sabi ng prophet ito, ang tagal na nililigawan ng serpente si Eva. In reality, para sa young people, hindi ka muna makikipag sa isang lalaki o babae unless hindi ka na binula. Mabuti ito, maganda ito, huwag ka matakot. Nakita nyo, salamin yan. Yung nangyari sa Eden. Salamin na nagaganap sa mga young people natin. Okay, balik tayo. Yung spirit na tree, pinirvert niya, pumasok yan sa spirit din ni Eva. So, nung ma-pervert ang spirit niya, dahil tinanggap ng kanyang soul, nag-manifest yung spiritual fornication, nagkaroon ng realidad sa physical fornication. Kaya nagkaanak siya ng anak ng serpente. So, nasundan nyo. So, ano nangyari? Si Adan, si Eva pala to, si Adan, pinakain lang niya, pero hindi siya ang direktang nataliman ng serpent ng spirit ng tinatawag na perversion. Hindi rin siya na-pervert ng serpente, si Adan. Willing siya. Nag-transgress siya. Kaya ang kasalanan na-impute sa kanya. Namatay. Binana natin yan ngayon kaya may kamatay. Kung titignan nyo mabuti, ilagay that kasi baka hindi matapos. Pinakita ito sa akin ng Diyos mga ilang panahon na because of the hybridization. Tingnan nyo mabuti sa 2 Peter 3:8, pakibuksan. At nagkataas ko pa. But the tree, and the serpent said unto the woman, you shall not surely die. For God doth that the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as God's knowing all. Namatay pa talaga sila agad? Tinanong kayo sa Maliste. Sa kay Elisoriano. Namatay. Ang namatay sa kanila,
sa spiritual because ang death is separation. Anong separation nila from God? Ang separation nila is spirit to spirit ng Diyos, nagpo-connectang nakakausap nila, yan yung unang kamatayan nila nasa spiritual realm. Pero kung titignan mo mabuti sa 2 Peter 3:8, 1,000 to the man is 1 day to the Lord. Amen. Yes. Hindi umamot ng 1 day physically o 1,000 years si Adan. Correct. Nakita nyo? Totoo bang namatay siya within that day? No. Sa physical. Pero yes, sa spiritual. Nakikita nyo? So, ano nangyari ngayon? Yung inherited sin, tumakbo ng tumakbo. Kaya sabi nga ni Brother Lito kanina, kailangan dumating yun nasa cross upang itong inherited sin, actually tama, ignorance. Hindi mo alam eh. Nung ipakita na ni Kristo na may inherited sin, kailangan magkaroon ka ng tinatawag na repentance. Tinuturo natin sa Acts 8 naman siya. So, okay. Yung mga lahat ng ginagawa. So, sige. Ito ang gusto kong ipakita. Dito ko tatapusin. Medyo hanggang doon lang. Hindi naman ako dito ano to eh. Hindi ko so pagkakalain na ito ang sharing. Tingnan nyo mabuti sa day of rest ng 1,000 years. Si Adan, bagamat siya ay nag-transgress sapagkat bakit mo sabi na, tingnan mo, bakit mo inano ang iyong asawa, nakinig ka sa 3, sa Genesis, sa Genesis 3, 3:5. Bakit mo saan? Sige. Genesis 3:5. And when lumunod, nasunod. Sige, tas pa. Yung sinasabihan yung lalaki, bakit ka nakinig? Kasi ang serpente, sabi gano'n. 17 daw. Diyos dito siya. And unto the Adam, he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten, o sa dalawang eaten ha, kumain na rin siya physically, pero spiritually, yung sinasabi sa kanya, kaya minsan yung asawa, nahuhulog ng lalaki, parang si Samson, ikot larawan ng church, si Juan, ang may sa ministry, bumagsak ang church, Kristo, dahil dun sa babae. Kay Jezebel, ay, Delilah. O, kay Delilah. Kaya minsan, bumabagsak yung lalaki dahil sa babae. Yan sa church. O, sabi sa atin, the voice of thy wife, and has eaten the tree of which I commanded thee. Say, thou shalt not eat. So, ganito. Kung ano ang narinig ni Eva dito sa serpente, na perverted word of God, pinervert, binaliktad ng serpente, may traksibrati ng Minas Pastor Leo. Sinasabi rin niya kay Adan ni serpente. Pero alam daw eh, ilalok na niya yung it. Dalawang it na to ha. Isang it is spiritually at saka isang it is physically. Ano nangyari? Kung paano lalagyan na siya ng bilhin ng serpente, spiritually at physically si Ada, si Eve, lalagyan din ni Adan ng kaya mayroong Abel. So makita nyo, ano yung inherited sin at nagkaroon ng kamatayan? Pansinin nyo, hindi direkta. Ito ang isang nakatabigan. Unti-unting na-deteriorate ang katawan ni Adam up to 960 years. Sa spiritual man at nire-redactor, dun sa mga Pentecostal na nagpa-fasting and prayer, o matibay sila. Pag ang kasalanan unti-unting nawawala, nakikita mo tumitibay ang katawan mo. Pero pag dumadami ang kasalanan mo, nag-deteriorate din ang katawan. Sa spiritual realm, ito tinatawag ni Brother Francis na metaphysical realm. Hindi nakikita ito ng tao. Namatay siya physically, hindi dahil nakaliman siya diretsyo ng serpente. Ang tawag dyan, nagne-negative yung lahat ng mga genes niya, groups, kasalanan. Nararamdaman to ng lahat, maski sa mga kabataan, sa mga natin, kaya may training. Pag wala kang training at nasasana yung serpentine nature, mas mabilis ang sakit mo at kamatayan. Pero kung nade-dehydrate siya at nasusulpil, namamatay yung genes mismo. Mayroon siya counterpart sa spiritual. I hope nasusundan niyo ako. Yung spiritual realm at saka dalawa lang yan. Mas luminaw sa akin yung pagtatalo namin ni Brother Jess nung araw. Ang dugo natin, counterpart siya ng spiritual realm natin. Na spirit na nakabalot. So, hanggang sa nangyari, nag-negative through kasalanan, ang nangyari, si Adan namatay ng 960 years. Bumagsak ang katawan niya, namatay siya. Ngayon,
Si Kristo, ang nangyari sa kanya, di ba? Pinatay siya. Balik tayo, dito ko tatapusin. Pansinin ninyo. Kung sa sinasabi natin, age sa maturity niyan, age of regeneration. Tinetrain sila ng Revelation 19 verse 17. He will rule with the rod of iron. Kukuha ba ng injection para sipsipin yung dugo mo? Para mawala yung may dugong serpente? O ang ginagamit lamang ay word of God, tumatalsik yung negative ng dugo ng mga mortal people o ship people na papasok sa milenyo. Kung paano dito ma-dehybridize si ang mortal people within 1,000 years, yung negative na may kamatayan, yung ship group na papasok, may kamatayan, unti-unting mawawala sa kanilang kamatayan. Sa anong paraan? Hindi yung dugo ang tatanggalin, yung unbelief din nila. Kung paano nito pumasok ang physical death, hindi per se doon sa nalagyan ng binhi ng serpente literal si Eva. Dahil hindi naman nalagyan ng binhi ng serpente itong si ano na physical, si Adan. Isa ito sa pagtotoo ko sa inyo na nakikita kung tama yung training. Yung training, minana yan sa tatay at nanay. Pero kung may training, tatalsik yung negative aspect ng spirit natin na galing sa unbelief. Minana sa magulang. So tingnan nyo, pagdating ng 1,000 years, wala na sa eternal age, wala nang kamatayan yung mortal people. Dahil ba't sabi ko, inulit, tinanggal ba yung dugo, pinalitan ng kailangan mag-blood transfusion. Dito pa si Adan nagkaroon ng blood transfusion para mamatay siya. No? Yung word of God lamang ang tinanggal. So anong inherited sin? Halika po. Ang mawawala talagang inherited sin dito ay yung number 1, yung spiritual na unbelief. Yung unbelief. Once na walang unbelief mo, ito sa manarapture. Magbabago sa 1 Corinthians 51 to 53, at the sound of the last trump, sabi ganon, sapagkat tutunog ang pakakak, at tayong lahat na mga nakatutulog kay Kristo, at tayong aabutang buhay. Oh. I-injectionan ba tayo ng pastor dito para bunutin yung ating yung original serpentine nature na nasa dugo natin ngayon? Yan. Ang mag-aalis lang dyan yung rod of iron natin sa kalagitnaan. Very specific siya from Genesis up to 1,000 years millennia. And I hope makatulong. Salamat sa Diyos. Palapakan natin.